Paano nga ba magsuri ng nobela? Una, introduksyon. Nakapaloob dito ang maikling talambuhay ng may akda. Sumunod, mga mahalagang pangyayari sa lipunan sa panahon ng pagkakasulat ng nobela. Pangalawa, mahalagang talasalita ang dapat maunawaan ng mambabasa. Pangatlo, pagsusuri ng mahalagang tauhan. Ang kanyang mga ginawa, ang dahilan ng kanyang kilos o ginawa. Pang-apat, buod ng nobela. Subukin sagutin ang mga tanong na sino, saan, kailan, ano, bakit, at paano. Panglima, pagsusuri ng kabisaan ng nobela sa mambabasa. Meron itong tatlong uri. Una, bisa sa isip. Mga bagong kaalaman o konseptong natutuhan. Ilahad kung bakit mahalaga ang mga ito. Pangalawa, bisa sa damdamin. Mga damdaming napukong sa iyo at epekto nito sa sarili mong pagkatao. Pangatlo, bisa sa kasalan. Mga pag-uugali at pagpapahalaga, values na sa tingin mo ay dapat na palakasin batay sa mga pangyayari sa nobela. Pang-anim, pagsusuri ng tema ng nobela. Ano ang tema ng nobela? Ano ang pagpapatunay o detalye kaugnay ng tema? Una, ano kaya ang layunin ng may akda para sa kanyang sarili? Pangalawa, ano kaya ang layunin ng may akda para sa kanyang mambabasa? Pangatlo, ano kaya ang layunin ng may akda para sa lipunan at sa pangkalahatan? Pangpito, pagsusuri sa layunin ng may akda. Pangwalo, paggamit ng teoryang pampanitikan. Suriin ang mga ginagamit ng teoryang pampanitikan. Piliin yaong ginagamit at angkop lamang sa akda at lagyan ng nararapat na patunay buhat sa akda. Dumako tayo sa mga uri ng teoryang pampanitikan. Una, klasisismo. Pangalawa, humanismo. Pangatlo, imahismo. Pang-apat, realismo. Panglima, feminismo. Pang-anim, archetypal. Pang-pito, formalismo. Pang-walo, sosiolohikal. Pang-siyam, existentialismo. Sunod, deconstruction. At panghuli ay romanticismo. Ang huling gabay sa pagsusuri ay ang pansariling reaksyon na sumasagot sa mga tanong na bakit ito dapat na basahin o hindi basahin? Ano ang mga natutuhan mo na gusto mong isagawa o isapuso? Ano ang naging bago mong pagtingin sa lipunan at pangkat ng iyong ginagalawan?